Mula sa alabok ng alinlangan, ang gabi na nilamon ako ng kadiliman. Lumaki ako sa isang pamilyang may mga Kristiyanong magpapahalaka at nag-aral pa nga sa isang Katolikong paaralan ng ilang taon, pero sa kabila nito, kilala akong problem child at kailanman ay hindi ko talaga pinaniwalaan ang mga turo doon. Bagamat nakakaaliw ang ilang kwento sa Biblia, kinasusuklaman ko ang pagsisimba. Hindi naman ako pinuwersa ng pamilya ko. Sadyang lumaki lang ako sa isang tahanang may mild na paniniwala pero hindi naman talaga deboto. Mahalagang maunawaan ito. Mulat ako sa mga turo pero hinding-hindi ko ito itinuring na katotohanan. Pagdating ko ng edad na 12, noong mga taong 2003-2004, nagsimula akong mahumaling sa lahat ng bagay na misteryoso. Mula sa ancient aliens, konspirasyon, multo, witchcraft hanggang sa mga demonyo. Wala akong ebidensya para maniwala pero iyon ang naging mundo ko hanggang sa magpasya ang mga magulang ko na lumipat ng bahay. May nakitang bahay na perfect ang mga magulang ko pero bago ito bilhin, pina-inspeksyon muna ito ng nanay ko sa aking lola. Habang nagtatakbuhan ako sa mga bakanting kwarto, naramdaman ng lola ko na may mali sa bahay, lalo na sa ikalawang palapag. Hindi niya gusto ang disenyo nito at nag-aalala siya sa kaligtasan namin, pero hindi iyon naging sapat para umatras ang nanay ko. Gayunpaman, sa biyahe pa uwi, umamin ng nanay ko na kinikilabutan siya dahil parang may nakita siyang batang babae na nakatingin sa kanya mula sa bintana sa itaas. Doon nila nalaman sa investigasyon na may nangyaring ang sunog sa itaas ng bahay na iyon maraming taon na ang nakalipas at isang batang babae ang nasawi. Kahit ganoon, balak pa rin nila itong bilhin at ang nakapigil ang tabaga ay nang malaman naming may malalang infestation ng ipis. Doon ay hindi na nakipag-ayos ang nanay ko. Nakalipat kami sa ibang bayan at doon kami dinalaw ng dating may-ari para mag-iwan ng babala. Ang nanay daw niya ay namatay sa loob ng bahay at paminsan-minsan ay nagpapakita. Pero mabait naman daw ito. Lumipas ang ilang linggo, nagkaroon ako ng bagong matalik na kaibigan na nakatira lang malapit sa amin. Sa unang pagtitipon ng mga pamilya namin, laking gulat namin nang malaman na ang pamilya ng kaibigan ko ay tumira pala doon sa bahay na tinanggihan namin, iyong may kasaysayan ng sunog. Umalis daw sila dahil incredibly haunted ang bahay na iyon. Sabi nila, may dalawang multo doon, isang batang babae at isang masamang matandang lalaki. Ang panganay na kapatid ng kaibigan ko ay ayaw pa ring matulog ng patayang ilaw dahil sa trauma. Doon ko unang nakita na maraming tao ang nagpapatunay ng realidad ng espiritual na mundo. Dahil sa kuryosidad, lalo akong naging desperado na makakita ng multo. Sinubukan ko ang lahat, crystal balls, pagtitig sa salamin sa dilim, pag-aaral ng Enochian, pero walang nangyayari. Hanggang sa makatanggap ako ng Ouija board noong Paskong nag-15 ako. Kung may isang aral kayong kukunin dito, ito iyon. Mula sa kailaliman ng aking kaluluwa, huwag na huwag kayong makikipaglaro sa Ouija board. Sinubukan ko itong gamiting mag-isa sa basement noong umatras ang kaibigan ko sa takot. At kahit walang nangyari noong oras na iyon, doon na nagsimula ang kalbaryo ko. Sa susunod na araw, nagsimula ang mga kakaibang pangyayari. Ilaw na kumukurap, kakaibang kilos ng mga aso ko at mga pintong bumubukas kung saan. Hanggang sa makita ko ang unang multo, isang babae na naka-pink na damit na akala ko ay nanay ko, pero nasa sala pala ang mga magulang ko at malayo sa hallway. Akala ko ay guardian spirit lang siya, kaya naging kumpiyansa ako, pero lalong lumala ang sitwasyon sa susunod na 2 taon. Naging insomniac ako dahil sa takot. May mga pante ng bahay na sobrang lamig, may mga kumakatok na pinto ng paulit-ulit at may mga gamit na tumatalsik mula sa aparador. Ang pinakamakakakilabot ay ang mga laruang di baterya na nagsasalita kahit tinanggalan ko na ng baterya at ang TV na biglang nagiging static at lalakasan ng volume kahit nakabunot sa saksakan. Isang gabi, habang nagbabasa ako, biglang sumabog ang bumbilya sa harap ko. Sa takot ko, tumakbo ako sa paakyat ng hagdan habang nagsisimulang tumunog ang mga laruang sa ilalim nito.
Nang abot ko ang switch ng ilaw sa hallway, sumabog ulit ang bumbilya pagkapindot ko. Nangyari ito ng 4 na beses sa iba't ibang parte ng bahay. Naramdaman ko rin ang may gumagapang sa kama ko, yung tipong lumulubog talaga ang kutsyon sa bigat ng hindi nakikitang nilalang. Nakikita ko rin ang mga kaibigan at kapatid ko na habang natutulog ay dahan-dahang itinataas nila ang mga kamay nila sa ere na parang may humihila sa kanila mula sa itaas. Ang kasugdulan ay nangyari sa basement kasama ang aso kong si Baby. Bigla siyang tumayo at nagsimulang umungon sa dilim ng napakatindi bago siya tuluyang natakot at kumaripas ng takbo. Doon ay naramdaman ko ang isang puwersa na nagdiin sa aking mga braso at likod sa sopa na parang tinutulak ang kaluluwa ko labas ng katawan ko. Naramdaman ko ang isang purong pagkamuhik na hindi galing sa mundo. Ang pakiramdam na gusto ko nang durugin at sirain sa pinakamalupit na paraan. Doon ko napatunayan na totoo ang impyerno. Sinubukan kong magising ang mga magulang ko at ang kapatid ko, pero parang nasa koma sila at hindi magising kahit anong yugyug ko sa kanila. Bumalik ang puwersa at pinigil muli ang katawan ko sa higaan ng paulit-ulit hanggang sa halos mawalan na ako ng pag-asa at pakiramdam ko ay namamatay na ako ng takot. Sa gitna ng dilim, naalala ko ang narinig ko sa aking pagkabata. Sumigaw ako sa pangalan ni Jesus. Sa isang iglap, tumigil ang lahat. 15 taon na ang nakalipas at hindi na muling bumalik ang mga karanasang iyon. Sinubukan naming sunugin ang Ouija board kinabukasan pero ayon sa nanay ko, hindi ito nasunog kahit binuhusan na ng gasolina kaya itinapon na lang nila ito sa basura. Nalaman ko rin na dumanas din ang tunay kong patagan ng katulad ng panggugulo noong kabataan niya at tumigil lang din tuming tumawag siya kay Jesus. Hindi ko ito inimbento at wala akong sakit sa isip. Ang tanging alam ko ay ang kapangyarihan ng pangalang iyon ang nagligtas sa akin sa kadiliman na pilit saking umuubos. Mag-ingat kayo, pagitan ng 3:00 hanggang 3:30 ng madaling araw. Dahil sa mga oras na iyon, ang tindi ng presensyang iyon ay hindi maikakaila. Kung gusto nyo pa ng ganitong videos, please share, like, and subscribe.